di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong nga adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad nga gitugot na usab niya kanatong tanan nga makahimo kita padayon sa atong bulhaton. Og standby sulod lang sa pipila ka minuto ako magapakiguban kaninyo alang sa ato nga pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Ginaot pa nga ang ato nga Dios padayon sa pagpanalangin kanatong tanan, especially samtang kita magapadayon sa paghimo sa ato nga buluhaton. Niindi karon nga gayon magatugyan kita sa atong buluhaton diha sa pangamuyo. Magaampo kita. Kanimo o Dios nga labing gamhana, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gitugot na usab nimo kanamo nga makapadayon kami sa pagbasa o pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios once again ang nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa panimalay sa ilang mga radyo o bisan pa man sa tanan mga Facebook friends o ang tanan nga naga-follow o makaskan ni ini nga maong mga preachings. I pray, O God, nga ang imong balaang pulong padayon nimong i-bless nga mo convect sa kasing-kasing sa matag usa, especially Father God, sa tanan nga nagahigugma sa imong pulong. Kini kitugyan uban magpasalamat diha kanimo in Jesus name. Amen. Niini karon nga gayon ato nga padayon nga pamalandungan ang balaan nga pulong sa Dios, og niini karon nga gayon ato gyud nga kalipay no nga makahimo kita sa pakiguban o sa paghisgot mahitungod sa pulong sa Ginoo nga ni sa ato nga mga kinabuhi. Og karon nga gayon ato nga kalipay nga magahisgot mahitungod sa topiko o sa mga eksperyensya, tinuod nga eksperyensya sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon nga nag-una kanato, especially kung atong basahon o makita din sa Philippians chapter 1 verses 3 down to verse 10. O dinhi nga chapter atong makita ang klaseng kinabuhi nga kana bitaw naghimo sa uban nga magpasalamaton sa Dios. Lives that make others grateful to God. Ang challenge para kanato is kita magkinabuhi nga kanang klaseng kinabuhi nga makahimo sa uban nga mapasalamaton ngadto sa Dios. A kind of life nga kinahanglan o mo-exert og effort og pagkamaampingon diha sa pagkinabuhi. We should live a life that make others grateful to God. So kinabuhi atong tan-awon ang mga example nga ato makita dinhi sumala sa gisaysay kanato gisulti gitudlo kanato ni Apostol Pablo, gi-express niya personally ang iyang pagkamapasalamaton ngadto sa Dios for his friends in Philippi or the Philippian believers, showing his satisfaction with their partnership in the work of the gospel. Nga si Apostol Pablo mismo nag-comment ni ini nga maong mga Kristohanon or grupo sa mga magtotoo sa Philippi o gipakita niya nga ang ilang pagkinabuhi na kanang matawag nato nga ikapanghambog yun na klaseng kinabuhi maka-bless yun, no?
makabless o klase nga kinabuhi sa usa ka person. In this section atong mabasa karon, gi-introduce din ni Apostle Pablo og iyang gi-summarize ang tema sa iyang gisgutan dinhi nga section concerning sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa Pilipay nga gisgutan niya focusedly concerning sa ilang nga partnership diha sa buluhaton, no? Partnership in the gospel. Si Apostle Pablo makita nato nga siya gyud malipayon kaayo og makita nato nga gina-commend niya kini nga klase nga mga participation or pagki-partner nila sa buluhaton ni Apostle Pablo uban kaniya o even sa mga panahon nga wala si Apostle Pablo uban kanila, no? Though si Apostle Pablo naka-experience siya during this time og pagkapreso, no? He was in prison, nga nakakos nga ang iyang ministry naging limitado. Now, of course, kung napreso ka, limitado gyud ang imong ministry. Kung kana bitaw matawag nato nga nagapangsangyaw ka, unya na preso ka galit, of course, naamang gihapoy mawalihan dito sa presuhan. Pero ato makita nga do nga naka-experience si Apostol Pablo o pagkapriso niini nga bahin sa kinabuhi. Pero ato makita nga ang Philippian believers or Philippian church ato makita ang ilahang makanunayon nga partisipasyon sa ministry nga nasugdan o gipadayon nila paghimo, no? But ato makita though nga si Apostol Pablo nag-experience siya og medyo gyud nga dili maayong experience, yet every time nga nagapray si Apostol Pablo para maapil niya kining mga Kristohanon, makaampo siyang malipayon, no? Kana bitaw nabay usahay nga nag-ampo ka pero wala ang kalipay diya sa mga kasing-kasing. But during this time, ang kinabuhi sa mga taga-Philippian believers naghimo kay Apostol Pablo nga mapasalamaton, maging grateful siya ngadto sa Ginoo o naga-pray siya every now and then with joy. Nga naman, tungod kay ang kinabuhi ni ining mga Philippian believers naging panalangin, naging example, o even sa Apostol Pablo naghatag og commendation mahitungod niini. Ha? Na ato makita rin sa verse 3, Philippians chapter 1 verse number 3 nag-ingon, I thank my God upon every remembrance of you. No? Makita nato higala ang impact sa kinabuhi ni ining mga Kristohanon sa Pilipay ngadto sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga nagapangalagad sa Ginoo to death. Og makita nato ang impact sa ilahang pagkig-partner, pagkigbahin sa bulaton diha ni Apostol Pablo. In fact, ato makita dinhi nga every time nga istorya si Apostol Pablo sa Ginoo, mahinumduman niya, maapil gyud niya kining mga Kristohanon sa Pilipay o mapasalamaton siyang nag-ampo alang kanila. Ha? Mo kana siya ato makita in verse 4, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Amen. Ha? So, every time nga mag-ampo si Apostol Pablo, so ato makita nga talag sa kini mahitabo, no? Kana bitaw kanunay mahinumduman ka sa person nga nagapangamuyo. It's because naging dako unindot maayo ang impact sa imong kinabuhi ngadto kaniya. Ingon nga siya nagapamuhat sa bulaton. Naging blessing ang imong kinabuhi. Now, atong mapangutana nga no kaya nga ang mga Kristohanon sa Pilipay nakahimo kay Apostol Pablo nga mapasalamaton o malipayon every time ma-remember niya kining mga kinabuhi sa mga taga-Pilipay. Why the Philippian believers makes Paul grateful and joyful every time. Ano man ang rason nga ato makita sa pulong sa Ginoo in verse 5, because of their partnership in the gospel. The reason is
because of their partnership in the gospel. Ang ilang pag-cooperate, ang ilang pag-participate, o pagpaluyo sa buluhaton, o pagbuhat sa buluhaton mismo. No? Mao ka na ito makita igala ang ilahang nga partnership or participation or ang ilang fellowship. Ang fellowship din dili lang ni kanang enjoy nga fellowship igala. Fellowship ambot pasabot kanang pagpakigbahin sa buhat sa Ginoo. No? Pagpakigbahin. Nagpartake ka sa buluhaton nga gi-entrust sa Ginoo diha sa iglesia. Dili nga kaya ra nimo tan-awon ang buluhaton. Kabalo ta higala, no? Kung imong tan-awon, in reality, ang buluhaton sa Ginoo nagapadayon kini despite kung moapil ka or dili ka moapil sa paghimo sa buluhaton, still ang trabaho sa Ginoo mupadayon gayud. O kung dili ka mag-participate higala sa buluhaton, mabilin ka gayud. No? Mabilin ka. But pasabot, nga mumove ang buluhaton sa Ginoo, unya ikaw, mura kag makuratan nga ingon anak na day ang trabaho sa Ginoo, even nga wala kay pakialam. Okay? So, mao na siya ang point. Pero ato makita ang kinabuhi sa mga Philippian believers nga naga-move ang work sa Ginoo, ang ministry, ang pag-preach sa gospel, nag-work out, nagpadayon siya, nag-go forward, pero naa sila nakig-uban ni ini. Naa ang ilang partisipasyon, nag-participate sila. In fact, in verse 5 na atong mabasa, ingon si Apostle Pablo, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So makita na to ang ilang consistency, ang ilahang nga pagpartisipar sa buluhaton, dili lang maayo sa sugod, but anaa ang ilahang nga consistency and persistency. Ang ilahang nga tinuod jud nga kasing-kasing ilang gibuhos diha sa buluhaton sa Ginoo. Ug mao kana ang matestify ni Apostle Pablo nga naa ni ining mga Kristohanon sa Pilipos. That's why undeniable ang ilahang ilang kinabuhi, madili pwede i-deny ni Apostle Pablo. Muna ingon siya, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Na ay mga instances nga usa ka person na ay mga panahon nga maayo lang sa sugod, no? Pero sa paglahutay ni ini, pag-abot sa tunga-tunga, pag-abot sa tumoy, nawala na ang ilahang kainiton o kadasikon. So, ang kinabuhi sa mga Philippian believers, dili lang maayos sila sa starting, but padayon sila nagahimo ni ini og hangtod nga natapos o padayon nga ginahimo nila kini during this time. Now, mao kana siya gala. Ato makita ang ilahang nga ginahimo is nag-practice sila fellowshipping in the ministry, no? Ang buot pasabot sa fellowship nga gi-mention ni Apostle Pablo earlier, fellowship here means sharing together with mutual activity and mutual benefit in a close bond. Mao na siya ang buot pasabot. Dili na fellowship, soroy-soroy, lag-laag, ligo-ligo, enjoy. Dili na siya mao ang fellowship ang gi-refer ni Apostle Pablo, to make it clear. Ang fellowship din is pagpakigbahin, pagpartisipar, pagpaluyo o pagpakiguban, no? As you can diha sa buluhaton sa Ginoo in the close bond of love, no? Masabtan ka na nato padayon ato nga matun-an kini. And of course, the partnership here also includes partnership with God and with other believers that the gospel be makes possible. Okay? Mao ni ang partnership, dili lang partner lang sa baba, partner lang sa plano, pero in reality wala nag-apil-apil, no? Wala nagpakialam sa buluhaton. Not only nag-pray but mo participate. Higala gusto ang Dios o kana bitang ginatawag
active participation and partnership in the work of the ministry. So mao kana siya ang mga magtotoo nga nagtabang nga ma-advance ang gospel, especially the preaching of the gospel. It involves participation in the work of getting the gospel to people in any way. In any way nga ang gospel mapaabot ngadto sa mga tao. Naaning ining kasing-kasing ang mga Kristohanon sa Pilipos nga nagaparticipar sila, naga-appeal sila sa paghimo sa bulaton. Si Apostol Pablo dinhi nag-imply siya ang iyahang mga statement at makita nag-imply sa ka-broader meaning than just physical assistance. Dili lang nga nagpaluyo sila. It also includes all that Paul and his readers shared as committed Christians who sought to disseminate the gospel. Ang pinaka-focal point, ang pinaka-interest sa ilang participation, sa ilang fellowship, sa ilang cooperation is that ma-disseminate, ma-advance o ma-paabot ang gospel ngadto sa mga tao as possible. Okay? Mao kini siya ang ilang kuan. Dili kini simple lang nga fellowship lang. Dili na mao. Ambot pasabot nga kumitado sila heartily, consistently niini nga mga umbuhan. Ug unsa ang desire ni Apostol Pablo para kanila? Mga handom ni Apostol Pablo for these believers in Philippi. Ang desire ni Apostol Pablo nga ang Dios mag-edify kanila, mag-comfort sa ilaha ug maghimo kanila nga much more nga malambuon. Okay? For their edification, their comfort, and flourishing nga magpadayon. Okay? So kung imo makita igala nga at this time ang Philippian believers na-show nila o na-exercise gyud nila practically ang biblical nga mga desires sa Ginoo para sa ilang kinabuhi. And si Apostol Pablo, handom pag ni Apostol Pablo nga dili lang nasugdan nila bat magpadayon o mo improve pagyod ang ilahang performances. Okay? Mao kana siya, mo na ingon sa verse 6. Being confident that this very thing that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kano sa ang boundary, kano sa ang end, kano sa ang period ni ining maong ministry o pagpamuhat until the day of Christ coming. Mupadayon o dili lang nga nagpadayon, nag-improve samtang nagapadayon sa paghimo. Dili siya nagastagnant, dili siya nagapundo, dili siya naghimo og maintenance na lang sa ministry, but nag-improve ang ilang participation o ang ilang pagpamuhat sa bulaton. Mao na ning panahon nga maaplikar nato igala ang kana bitawng attitude nga maging attitude of dissatisfaction concerning sa ministry. Usahay manggod, usahay ka nang mahimo ang usa ka tawo, usually mahimo siya nga dili siya satisfied sa mga butang ni ining kalibutan, pero satisfied ra siya nga at least makasimba man lang sa simbahan once a month, no? Okay ra sa iya hana, di siya gutomon sa Word of God, dili siya gutomon sa fellowship, dili siya gutomon sa pag-participate sa bulaton sa Ginoo. Na to tell you frankly, friends, you have a serious problem kung iyon ana ang imuhang pagpakita sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung okay ra gani nimo mawala ang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, there's something wrong with you. Okay? So usa kini siya ka pamaagi nga ma-check usab nato atong mga kasing-kasing. Kumusta ang atong participation sa bulaton? Is it improving or naga-anam-anam og kaluya o katab-ang para kanato ang paghimo sa bulaton?
So, let's be honest. Kay ingon ni Apostol Pablo, confident kay si Apostol Pablo nga ang Dios nga nagabuhat og maayong butang sa kinabuhi sa mga taga Pilipay, ingon siya, being confident that this very thing, that He which hath begun a good work in you, in the life of Philippi, and I do believe sa ato man usab, no? Ingon siya, will perform it until the day of Jesus Christ. Ang padayon nga participation, fellowship o pagpakigbahin sa bulaton nagapadayon o naga-improve. Og mao kana ang handom ni Apostol Pablo. Ang iyang view din is for the Christians progressive sanctification, and that occurs from the time of justification to the Christians death or the rapture, or siya ang other term is glorification. Until such time nga i-glorify kita sa Ginoo, kanang i-change ang atong vile body. Pag-abot ni Jesus Christ, mao nang panahon ang ginatawag ng final stage sa ato ang itawag siya glorification, kanang kuhaon na taniya. Pero while waiting ni ining pag-abot niya sa Ginoo, unta ikaw, ako, kitang tanan makaplagan sa Dios mismo nga nagabuhat, o di lang simple nagabuhat, naga-improve sa atong pagbuhat o nagpadayon. Dili lang maipagsugod, but mupadayon hangtod sa adlaw nga gitagal sa Ginoo para kanato. Ha? Now, nganong kinahanglan mag-improve o magpadayon? Tungod kay ang trabaho sa balang espiritu higala, pwede siya maabala o pwede siya matagaan og mga hindrances. In fact, ingon sa Ephesians chapter 4 verse 30, ingon siya, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, ang Holy Spirit mismo magkaguol siya panahon nga ikaw og ako dili magin tino or dili mahimo nga mutunong sa gusto sa Ginoo, sa desire, sa kabubuton sa Ginoo. Na mga panahon nga ang Holy Spirit nagakasubo, nagaka-consumption sa ato ang pagkinabuhi. No? Nga naman, wala ta natunong sa gusto sa Ginoo. Ingon gani sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, quench not the Holy Spirit. It means to say, ang working sa balang espiritu nga ni sa atong kinabuhi, pwede siya mapugdan, pwede siya maapektuhan. Depende sa atong response o sa ato ang pag-resist sa kabubuton sa balaang espiritu. Kumusta ikaw higala? Naga-obey ka ba sa kagustuhan sa balaang espiritu? Mabati paghihapon ba nimo ang small voice of God diha sulod sa imong kinabuhi? So kung mao ka na siya gala, ayaw ka na siya pagpungi. Tabang o ituguti nga ang balaang espiritu magatrabaho diha sa imong kinabuhi, no? These expressions of thanksgiving provide insight into the unity that exists among believers and between believers and our Lord. Huh? So, the gospel and salvation are the great unifying elements. We are saved by God's doing, by the grace of God, na-receive nimo ang kaluwasan, pinaagi sa imong pagtuo, o ang kaluwasan nga imong naangkon, akong naangkon, nagahimo kini, nag-unify kini kanato, nga maaduna kitay usa ka goal, usa ka purpose, and that is ang furtherance of the gospel, ang pagpakuyanap sa gospel. Isa lang atong goal, higala. Lahi-lahi kitag responsibility, but we need each other. No? Kinahanglan na to ang matag-usa para sa pagbuhat sa bulaton. The question is, what Paul prayed for the Philippian believers? Unsa ba ang giampo, specific prayer request ni Apostol Pablo para sa Kristohanon sa Pilipay nga mga aktibo, malipayon, consistent sa ilang pagpamuhat? Number 1,
Ang prayer ni Apostol Pablo is that their love to God and passion for others would grow more. Okay? So makita na to ha, namuhat sila sa buluhaton sa Ginoo, nag-participate sila for the furtherance of the gospel. Yet si Apostol Pablo nagampo pagyapon nga ang ilang gugma sa Dios o ilang gugma ngadto sa ilang isig katawo mag-improve, magtubo pagayod. No? So instead ato makita nga nag-practice na sila niini, pero si Apostol Pablo nag-look forward nga mag-improve pa ilahang paghimo sa ingon. No? Ingon sa verse 9. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. No? That their love may abound more and more. Dili lang enough nga naghigugma sila sa Ginoo, dili lang naghigugma sa Ginoo, naghigugma po sila sa ubang mga tao, sa iglesia or sa mga tao nga wala pa diya sa Ginoo, higugma gyapon nila. Ang hampo pag ginapon sa Pablo nga kana nga klaseng gugma magaawas, magatubo, magalambo, but pasabot dili siya dapat maging stagnant. Kung unsa ang imuhang paghigugma sa Ginoo karon o sa mga tao, dapat magpalabi, magmusamot pa kana siya sa nagakaigo ng mga panahon. Huh? That's prayer of Apostle Paul. That is, that they continue to grow in the virtues identified here, specifically sa ilahang intelligent, discerning love. Okay? So, mao kana siya nga mag-grow sila, mag-improve ang ilahang ginatawag na intelligent, discerning love. No? So, mao kana siya gala. There is a balance of divine sovereignty and human responsibility. Balanse na siya. Ang sovereignty sa Ginoo, ang iyang mga pagbulutan, ang iyang mga kabubuton, o ang ato ang responsibilidad. Ang Dios nagluwas og tao, ang atong responsibility is to preach the gospel, to himuon na to ang ato ang responsibility nga mapaabot ang gospel ngadto sa mga tao in any way we can. Okay? So mao kana siya ang ato nga responsibility as believers, as Christians. God has ordained prayer as a vehicle for objective change. No? So mao kana siya ato makita nga si Apostle Pablo giportray niya ang kahalagahan sa pag-ampo o pagkamainampuon. Kay mao kini ang gipili sa Dios nga vehicle para sa kausaban nga atong ginalong. Ining atong kinabuhi personally o kinabuhi ngadto sa uban. Ha? In fact, ingon niya sa James chapter 4 verse number 2, nag-ingon, "Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet have not, because ye ask not." Sabot pasabot. Naghandom ka mo, o nag-desire ka mo, o gusto ka mo angko ni ana, nagkig-away ka mo, nagkigobat ka mo, wa niyo gyapon na angkon. Nga naman ang rason, ye ask not. You didn't pray. Wa mo nagpray. Therefore, ingon si James, importante gid sa tuang pagkamainampuon. Mag-ampo gyud, no? Dili mapulan, mag-ampo. Number 2, na prayer request ni Apostle Paul para sa taga-Philippian believers nga aktibo during this time. Aktibo o maayo gid lang participation. Number 2, that they would approve excellent things. Okay? Aron nga sila mahimo pag yung maalamon sa paghimo sa ilang mga decision making, sa ilang mga trabaho, sa mga excellent things.
Ingon din ni sa Philippians chapter 1 verse 10, that ye may approve things that are excellent. Okay? So unsa iyang giampo dinhi nga unta dili lang magtubo ilang gugma, maglambo pagyod, but nga unta tagaan sila kaalam nga masabtan nila o makita nila carefully with understanding, makadihimo lang desisyon sa mga butang ng mga excelente, kana bitong the best, dili substandard na klase nga mga butang nga ilang himo ag desisyon. Okay? So, ikatulo, that they would be sincere and blameless until the day of Christ. Nindot kayo ang passage, no? That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. So, take note higala, ang ilahang active nga participation sa ministry during sa time ni Apostol Pablo, exemplary na silang daan. Yet, si Apostol Pablo, padayon nga nagampo, padayon nga nagapangamuyo para kanila. Ang ilang participation, cooperation, and pagig-fellowship for the furtherance of the gospel would grow and would improve until the day of Christ. So, wa patamahuman higala, padayon patang nagabuhat, padayon patang sa napakigbugno sa buhat nga gibilin sa Dios kanato. Be partner of God's ministry. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo mag-remind kanato, no? Possessing this kind of abounding love would enable the Philippians to give approval to things of the greatest value and importance, and disapprove things of lesser significance. No? Kana matimbang-timbang ba? Nanay enable na ta nga mabana-bana na to ang mga mas dakong butang, mas valuable ng mga butang, o kaya na nato di-disapprove ang mga lesser og importance. Sa atong kabisihon karon, naatay dapat pagpilian. Sa mga maayong butang, dapat makahimo ta pag-decide unsa ang mas best, no? Ang gipakita ni Apostol Pablo dinhi, wala siya nagpakita mga negative na mga butang. Sumala siyang gisaysay, no? Ingon siya, most of the churches that a spiritual believer faces are not between morally good and morally evil things, but between things of lesser and greater value. Sa atong kabisihon, sa atong kinabuhi karon, daghan man tagi kabisihan, no? Nya mostly sa atong kabisihan mga maayong butang. So ang point ni Apostol Pablo, nga ni anang mga maayong butang, able kamo makahimog desisyon, makaplano, maka-decide, maka-approve ninyo ang mas greater value ng mga butang than sa mga lesser. But pasabot, kabalota mangin maalamon tas pagpili unsa may mas maayo na kumuhaton, mas dako og impact, mas dako og epekto nga trabaho. Kay ang atong panahon higala limitado lang. Therefore, kung muhimo ta og trabaho, siguruhon nato nga ang atong mapili kadto yung mas dako og mas nindot siya, mas best siya in the sight of God, and mas dako siyang epekto nga buluhaton. Okay? So, mao kana siya gumikan kay kitang tanan, mga busy. Challenge for us to have a life that make others grateful to God. Like the Philippian believers, their lives make the Apostle Paul grateful and joyful to God. May God continue to bless His word. Yan isa atong kasingkat.